Alamat ng ampalaya. Noong unang panahon, sa Barangay Sariwa, nakatira ang iba't ibang uri ng gulay. Naroon si kalabasa na may kakaibang tamis, si kamatis na may masutlang kutis, si labanos na labis ang kaputian, tiluyan na may natatanging anghang, si mustasa na may lunti ang pisngi, si patolan na maganda ang pagkapantay ng gaspang ng balat, si singkamas na kakaibang lutong, si sibuyas na may manipis at nakakaiyak na balat, at si talong na may malalim na lila ang kutis. Lahat ay natatangi at may kakaibang may pagmamalaki, maliban marahil kay ampalaya. Si ampalaya ay may napakaputlang balat at ang lasang hindi maipaliwanag. Kaya naman madalas niyang ikumpara ang sarili sa mga kasamahang gulay. At dahil doon, bagaman sa tanggap at nais siyang makasalamuhan ng ibang gulay sa lupain, ay pilit niya silang itinutulak papalayo. Huwag kayong lumapit, hindi ko kayo kailangan, lumayas kayo. Huwag ninyo akong dikitan. Isang malinsangang gabi ay nakaisip ng masamang balak si ampalaya laban sa kanyang mga kasama. Kailangan ko ding magkaroon ng natatanging lasa, kulay at ganda katulad ng ibang mga gulay. Kung hindi man ay mahigitan pa sila, ang bulong ng ganid na ampalaya. Nang gabi ring iyon, isinagawa niya ang kanyang plano. Tinungo niya ang mga walang kamalay-malay at natutulog na gulay. Doon ay kinuha niya ang lahat ng magagandang katangian ng mga gulay sa Barangay Sariwa. Kinuha niya ang tamis ni kalabasa, ang anghang ni luya. Isinilid din niya sa dalang bayong ang nakasampay na kaputian ni labanos, kakinisan ni kamatis, gaspang ni patola, ang manipis na balat ni sibuyas, at ang lilang kutis ni talong. Ipinuslit din niya ang lutong ni singkamas. Hahaha, sa wakas, nasa akin na ang lahat ng mga natatanging lasa, kulay, ganda at katangian ng mga gulay. Ako naman ang kaiinggitan nila. Ang sambit ni ampalaya sa sarili matapos ang kanyang ginawa. Kinabukasan, lumako pang balita ng malawakang nakawan sa naganap sa Barangay Sariwa. Nagtipon-tipon ang mga gulay upang pag-usapan ang mga naganap. Yung kutis ko, heto nangingitim na. Naiiyak na wika ni labanos. Ako nga, wala nang lasa, sabi naman ni kalabasa. Ngunit natahimik ang lahat nang makita nila ang isang bagong dating na gulay. Ang gulay na ito ay may iba't ibang kulay ng balat, magkahalong kinis at gaspang, at samot-saring masasarap na lasa. Ang gulay na ito ay pinagkaguluhan. Lingid sa kaalaman ng lahat, ang gulay na iyon ay si ampalaya, na lihim na natutuwa sa kasikatan at pagpupugay na natatanggap sa mga kasamahang dating kinaiinggitan niya. Subalit, ayon nga sa kasabihan, walang lihim na di nabubunyag. Naging mapaghinala ang ibang gulay sa pagdating ng bagong gulay. Lalo pat noong nakaraang gabi lamang nangyari ang nakawan. Nakapagtataka, kagabi lamang ay nawala ang mga katangian natin. Ngayon na may biglang dumating na taglay halos lahat ng ating nawawalang katangian. Paghihinala ni talong. Oo nga, pagsang-ayon naman ni singkamas. At siya nga pala, nasaan si ampalaya? Hayaan mo na siya, turan ni kalabasa. Baka nagtatago na naman yun at walang alam sa nangyaring nakawan. Hindi nga ba't ayaw naman niyang makisalamuha sa atin? Ang mabuti pa, sundan natin ang bagong gulay para malaman kung may kinalaman ba siya sa nangyari kagabi. Suhestyon ni kamatis na sinang-ayunan naman ng lahat.
Kaya naman, sa pamumuno ni Kamatis, ay palihim at maingat nilang sinundan ang dayuhang gulay. At nabigla sila sa natuklasan. Habang hinuhubad ng dayuhang gulay ang makukulay nitong balat at lasa, ay lumabas ang gulay sa likod nito, si Ampalaya. Hinuli at iniharap ng mga gulay ang tusong si Ampalaya sa diwata ng lupain. Sa harap ng mga gulay ay nilitis si Ampalaya. Hindi pa nililikha ang magtataglay ng lahat ng katangian ng mga gulay. Bilang parusa, mananatili sa iyo ang lahat ng ninakaw mong katangian ng mga kasamahan mong gulay. Ang husga ng diwata kay Ampalaya. Natuwa naman si Ampalaya. Anong uri ng parusa iyon? Bulong niya sa sarili. Nagkapalitan naman ng tingin ang iba pang gulay, bagaman nagtitiwala sila sa anumang desisyon ng diwata. Nang matapos ang paglilitis, ay muling naibalik sa mga ninakawang gulay ang kanilang mga nawalang lasa, kulay at ganda. Laking tuwa naman ni Ampalaya na siya ay nakatakas sa kasalanang ginawa. Ngunit ilang saglit lamang ay may kakaibang nangyari sa kanya. Hindi nagkasundo ang mga lasang ninakaw ni Ampalaya sa loob ng kanyang katawan. Nangulubot ang kanyang balat nang magtagisan ng kakinisan at kagaspangan ng kanyang mga ipinuslit na balat. Nagsilbing madilim naman siya sa kanyang dating makulay na balat ang naghalo-halong mga kulay. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanyang inggit at pagkaganid. Mula noon ay naging hindi nakaaya-ayang tignan at kainin si Ampalaya. Nagsisi at nagpakumbaba na ang gulay na ito. Sa likod ng tila ba sumpang parusa sa kanya ay nagtatago ang kakaibang sustansya na mula sa kapaitan ng mga naghalong lasa. At yan ang kwento ng alamat ng Ampalaya. Laging tatandaan mga bata, huwag maging sakim at sinungaling. Matutong makontento sa kung ano ang mayroon ka. Tandaan na hindi lahat ng naisin ay mapapasayo. Hanggang sa muli mga bata, paalam!